Marlon, mainit pa rin na pinag-uusapan ang BICAM hearing dahil kagabi or kahapon, let's say nag-decide sila to finally proceed with the hearing dahil nadidelay na eh. Importante din naman yan, Marlon. Even if we want it na talaga nating todong pinag-aralan at yan naman talaga ang objective ng BICAM, todong pag-aaralan, especially now that that they gave into public demand na ito ay i-broadcast live, di ba? Yeah, Siguro, Marlon, ang challenge talaga nila yung naka-broadcast sila na live because now they cannot behave a certain way that they've been doing since time immemorial na hindi ito live. And now that it's live, they need to be very careful kung ano yung dapat nilang hindi masabi. Di ba? Oo, kasi dahil nanonood ang taong bayan, makikita ngayon dito kung sino yung insisting na magkaroon ng insertion at kung sino yung insisting na bakit pilit pinapasok yung mga ibang budget na wala naman sa NEP o National Expenditures Program. Well, but Marlon, yung sino yung insisting and who is, Marlon, may tao sa inyo, baka si Santa na yan. Nag-iiwan na ng mga regalo sa gate, di ba? No, okay. Yung insisting, Marlon, nakikita natin kung kaninong side eh. And it's not the side of Senate. Yes. It's not the side of Senate. Talagang sa House of Crooks no? Galing no? Sobra yung pag-insist. Even to the point that Senator Loren Legarda, nag-init na. Alam mo, maiintindihan mo, Marlon, yung init ng ulo. Because we know how it feels na yung buong araw nagwe-weigh down na sa iyong mood, sa iyong kondisyon ng mental. Siyempre, napapagod din naman tayo, di ba? Yung physical, lalo na, dahil ilang magkakasunod na araw na puyat yung mga yan. And it's not just BICAM na kailangan nilang intindihin. May mga sarili-sariling operation yan sa kanilang mga opisina sa Senado. Issues tungkol din sa national issues na kailangan nilang talakayin din at aralin sa Senado. And here is BICAM committee hearing with the side of Congress na talaga naman, Marlon. Sobrang mapag-insist. Totoo. Alam mo ba, sa sobrang galit, quote-unquote, o sobrang pagkainis, sobrang pagiging dismayado ng isang Senator Loren Legarda, nakatayo, tinayuan niya, di ba? Tinayuan niya, sa kanya pinagsabihan na bakit ba kayo, may mga pinipilit yung insertion, bakit hindi nyo pinasok agad yan sa National Expenditures Program? Kaya naghihinala ang taong bayan na nagiging sindikato ang insertion kasi wala sa NEP tapos isisingit sa BICAM. Ano yun, tama? Ang ganda ng sinabi ni Senator Loren, napaka-malinaw at alam mo yun, wala nang dapat pakidahilan. Kasi kung wala kayong pakay na pag nakawan yung pondong yan, dapat sa NEP pa lang, PAM, prepare yan ng bawat department. Alam mo yung PAM, dahil naging USEC for Finance and Admin ka, diba? Bago pa lang gawin ng NEP, ang bawat department, ang bawat agency, nagbibigay na ng budget proposal. At dapat, tama ang isang Senator Loren Legarda, sa NEP pa lang, dapat nandun na yung proposed budget nila para wala nang gagawing insertion. Totoo, Marlon, and it is not the duty of Congress to question na nasan yung para sa Mindanao Railways, para yung sa ganito. It's not your duty. It is the duty of the agency to ask for something that they would implement later on. Hindi mo pwedeng makita yon as a congressman, hindi mo pwedeng makita ang opportunity na zero allotment na maging opportunity mo yon for insertion. Diba? Kasi ganun yung nangyari kay Rufus eh. Why do you question? Are you part of the OTR? It should be the OTR asking us na i-reconsider nyo to and all. But again, the BICAM level is not the avenue for such negotiation. Meron kang committee level sa Congress at saka sa Senate eh. Diba? Dapat doon pa lang ayos na, Pam, diba? Dapat doon pa lang ayos na para pagdating ng deadline, na lahat, maayos na, planchado na, at lahat ng kaibigan nyo, entertaining na lang ng dalawang kapulungan. Parang lang yan, Pam, yung project sa eskwelahan. Diba? Ito ang deadline, ngayon ang deadline. So kailangan yung proyekto mo, ayusin mo yung project mo, bago mo i-submit, kailangan kompletos recados na yung mga detalye na nandun, kung ano yung mga requirements na nandun. Ganyan din dapat sa NEP, na dapat bago man lang ipasa ang NEP sa Kongreso at Senado, dapat naayos na at nasa lansa na, nakamada na ng bawat departamento yung mga kahilingan nilang pondo. Yan, gusto ko yung salitang yan, nakamada na. Marlon, because even before agency officials go out to the committee level in Congress and then later on sa Senate, kahit tayo, Marlon, within our agencies, meron tayong mock budget hearing. We all meet as officials, and yung of course with the department heads involved sa operation, we'll all meet and say this is what happened last year, and to forecast yung mga ganito, siguro let's say sa communications, mas magbo-boom po ang podcasting manner of relaying information to people. Baka po pwede tayo mag-invest ng maliit na studio dito sa sarili nating opisina to connect to the people and all, and we would need the following blah blah blah. These are mid-entry because ayaw mo naman ng mga entry-level equipment, Marlon, na later on, mas masisira ka agad. So gagastos ka na naman. So, and ayaw mo rin naman na mag-high-end because you wouldn't know later on kung papatok o hindi. Parang negosyo eh. You do not put all your eggs into one basket. Yan din naman, Marlon, yung pinagpuputok ng butsi ni the same person, the same resource person si Senator Loren na, or the rest of them, even Erwin Tulfo and Amy Marcos, na parang bakit biglang buntis ang farm-to-market road na mga budget, and then sasabihin natin wala ng flood control projects. So saan nyo na naman gogoyoin ng tao? Sa FMR. You did not even make a successful flood control projects. And here you are, billions kaagad sa FMR na hindi nga natin alam kung... At huwag natin kalimutan, Pam, ang DPWH, ang sama na ng imahe sa publiko. Dapat, ang priority ng DPWH ngayon ay linisin muna, tanggalin si Bakit, kasuhan, ipakulong ang lahat ng mga opisyalis dyan mula USEC, Secretary, USEC, ASEC hanggang Director o Division Chief.
Tapos, saka pa lang kayo maglalakas ng loob na humingi ng karagdagang pondo dahil ang taong bayan po ngayon, kahit masalimut, kahit masyadong technical na ang usapin ng budget, natututo ng makinig kung paano ba talaga ang budget law, kung paano ba talaga ginagawa ang budget proposal at kung paano inaaprobahan yan. Oo, kasi if nalinis mo yung sistema at nalinis mo yung kalidad ng taong nasa DPWH, that's the only time na meron ka ngayong karapatan. Uy, nalinis namin, taasan nyo naman kami. Tama. Hindi yung you're coming from the chaos and the damages done by the inefficient and non-existent flood control projects. And here you are, you have the kind of Vince Dizon with the audacity to hostage the BICAM level hearing to say, this is what I need and this is what you need to do. Ang kapal na mukha mo naman, mahiya ka naman. Ako given na yun eh. Normal yon ng isang department secretary, ng isang namumuno ng department, o ang isang alter ego ng Pangulo, na magsabi kung ano kailangan niya. Pero napakasimple. Ibalik natin doon sa sinabi ng isang senador, Loren Legarda, walang problema kung maghihiling kayo ng budget nyo. Walang problema kung ito ang request nyo. Pero dapat, wag nyo nang paabutin yan sa BICAM. Dapat, sa net pa lang, planchado na yan, nakasalang na yan, at kung meron ng konting fine-tuning na mangyayari, sa BICAM na. And dapat, hindi ko alam, hindi tayo mangbabatas, hindi tayo abogado. Isang ordinaryo lang tayong tao. Dapat ultimo sa BICAM, ipagbawal ng insertion. Kung meron man at hindi napipigilan, dapat may certain threshold of amount. Hindi yung billion piso. Hindi yung 50 billion, hindi 60 billion. Diba? Dapat kung may konting insertion lang, o dahil kulang, o dahil tingin nila, ito pa pangangailangan na requirements ng proyekto, diba? Dapat hanggang million lang. Dapat nga hanggang 10 million lang. Hanggang doon na. Kasi pag lumagpas niyan, pag umabot pa yan hanggang billion, talagang yung tao patuloy na magdududa at yung tao patuloy na mawawalan ng respeto, mawawalan ng tiwala sa gobyerno ni Marcos Jr. Ako, I kinda have a different take. Kapag BICAM level, zero insertion. Zero, no? Zero tolerance, no? Tama ka. Marlon, because tama din yung sinabi ni Senator Loren Legarda when she said na kung importante yan, nasa net na yan. Matuto naman kayong gumawa ng budget inyo. Again, what Vince Dizon did or showed dyan sa BICAM, he showed what? Inefficiency. Kaya deserve mong matawag na hindi ka engineer. Anong ginagawa mo dyan? Hindi masamang maging political aid, pero nasa tamang departamento ka ba? Yung totoo. Marlon, ito ba? Sige, sorry. Ang isang Katoliko ba ang gagawin mong representante ng ating mga Muslim brothers and sisters? Hindi, di ba? Ang kukunin mo, isang Muslim din na naniniwala sa pananampalataya ng sektor ng religion na yan. Ganon. And hindi ko na maintindihan. Ang dami niyan sa gobyerno, Pam, na hindi naman siya credible o hindi naman siya talaga ito yung porte niya. Tapos ibibigay sa kanyang pwesto. Balik ko lang segue lang ako ng konti. Tingnan nyo ang bagong Land Transportation Office chief ngayon. Si Marcos Lacanilaw. Bakit nasa transportation agency siya ng gobyerno? Samantalang wala sa credentials at wala sa kakayahan, kaalaman niya ang paghawak ng isang Land Transportation Office. Vince Dizon, in fairness, kahit paano Pam, may karanasan na siya sa pagdating sa construction kasi nung nag-BCDA siya, kahit paano, napaganda niya yung BCDA at nabigyan pa nga ng intriga di ba? Na nagkaroon din, may bahid din ng corruption. Pero kahit paano, si Vince Dizon, maalam na. Pero hindi nga lang siya talaga professional engineer. Ngayon, ang dami pa niyan, Pam. Meron pa nga, nasa Bureau of Custom, na anong expertise niya? Yung mag-text blast, tapos i-assign mo bilang assistant commissioner, di ba? Ganito ka kubad yung gobyerno to. At yung kanila, baliwala sa kanila kung ano eksperto ng isang i-appoint nila, basta ang kanila, eto man ako, eto bata ko, at susunod sa akin to, kung may gusto akong ipanakaw sa kanya, sa pera. Bakit natin kini-question yung kay Marcos Lacanilaw kung yun ay reward, Marlon? Ikaw naman. Kaya kung gusto mo rin naman ng reward, total, mahilig naman kayo magbigay ng generous allowance. Bigyan mo na lang ng generous allowance, not to the extent na makokompormiso yung serbisyo publiko na obligasyon at mandato ng gobyerno. Diba? Gusto mo reward, bibigyan mo. Total, mahilig naman kayo manuhol Total, may binigyan nga kayo ng 10 billion pesos May binigyan nga rin kayo ng 5 billion pesos, diba? Ganun na rin bigay nyo kay Marcos Lacanilaw. Dahil ito ang nag-escort sa kanya nung ipakidnap mismo si Tatay Digong. Oo, no, parang ganyan na lang din sana ang ginawa ni Marcos. Honey, ito ang mga luggage of basura. Mag-shopping ka na lang abroad, wag ka nang makialam sa administrasyon ko. Ganun na lang sana kung meron talaga siyang political will na siya ang mamuno at siya ang umulo sa bansang ito. Hindi yung nagpaboto-boto ka, iba naman pala ang magtitimon ng bansa. Sirang ulo ka ba? 'Di ba? Anong ginawa mo? Sinayang mo yung pagkakataon na sanang maayos na yung mga at naibalik yung magandang pangalan. Well, yung at least malinis mo yung dungis na meron kayo na sa napakahabang panahon yun ang tingin sa inyo ng tao. But of course, we go no, napag-uusapan naman na yung BICAM, Marlon ha. Madalian, as in siguro no less than a minute, na in-approve nila yung 28 billion pesos. I don't know about the figure, but it is around that much. No? 28 billion pesos budget of the Office of the President. And finally, Marlon, because in the NEP, the OVP asked for an 800, hindi ko sure yung butal, I think 889 or 890 million for the whole year 2026 na budget, coming from their 790 or 80 from the previous year. Imagine, Marlon, tingnan mo yung increase na hiningi. Pwede mo itong isara ng trilyon para bumaba man ng konti, pasok pa rin, di ba? Pero because nakita na ng Office of the Vice President yung kanilang efficiency and yung kanilang chain of support, yung ano na lang nila, yung ambition na lang nila ng little bit of increase, ang liit-liit ng percentage ng increase.
from 889 sa NEP, Marlon, nung yan ay dininig, I believe, sa plenary, sa Congress, bumaba ito ng 700 something. Yes, tama, Pam. Tama? Parang binalik nila doon sa previous year na halaga 700 something. And now, at least dito sa BICAM level, ibinalik nila sa asking amount ng OVP. At And Pam, wag natin kalimutan ha. Kaya nila tinapyasan ng budget noon ang Office of the Vice President, hindi dahil para sa Pilipino, hindi dahil nakita nila na sobra-sobra ang pondo ng OVP, kundi dahil galit sila kay Vice President Sara Duterte. Dahil gusto nilang ipahiya si Vice President Sara Duterte at ayaw nilang makapagserbisyo ito ng tama dahil kapag nakita na naman na nagtatrabaho ng maayos at malinis ang isang Vice President Sara Duterte, aangat na naman ng ratings nito at lalo lang silang mamamatay sa inggit at may insecure. Pero dahil dyan, maraming salamat sa Senate, Marlon, for fighting. Nawala ka, Pam. Oo. Nawala ka. Hindi ikaw. Ako yun. Okay. May pinlay kasi akong clapping sound, no? Okay. I said we have to thank the Senate for fighting for our Vice President, who naman deserve really the respect of everyone. She's the second highest position in the land. Yung respeto ibigay naman. Totoo, higit lalo yung mandatong nakuha niyan, yung botong nakuha niyan sa kasaysayan ng Pilipinas, siya ang may pinakamataas na botong nakuha sa election history ng Pilipinas, di ba? And Pam, lagi naman Pam, sa Kongreso, sa Senado, lagi nilang ino-observe at lagi nilang ginagalang nire-respeto ang salitang courtesy, ang salitang courtesya, di ba? Eh dito sa Congress, dahil mainit ang dugo nila at talagang sobrang insecure sila kay Vice President Sara Duterte, eh kahit anong gawin ng Vice President sa kanila, sa taong bayan, wala nang ginawang tama sa mata nila. At kahit na-appreciate siya ng taong bayan, pilit pa rin na binabago ng mga kongrestistang ito at ng gobyernong ito na pagmukaing masama o mansteralimaw ang isang Vice President Sara Duterte. You have to, guys, take note, ha? The Office of the President has 28 billion, amount of budget for 2026. The OVP has 889. This is a difference of 20 billion pesos, ha? Pero, ano ba? Is this again a matter of inefficiency na mas madali bang i-audit yung maliit na numero kaya ang focus ng audit pagdating sa paggasta yung pera na lang ng Office of the Vice President? You have to remember, kulang man ng 28 billion ho ang nasa Office of the President. 28 billion. And we have not heard of anything pagdating sa audit report nito, Marlon. Laging iniipit ng mainstream media kahit public naman yung nasa COA website. Yeah, tama Ang ka, Pam. hina-highlight OVP. Hindi ko talaga alam ano ang gustong gawin ng mga to para lang hindi nahanapan ng butas ang isang Vice President Sara Duterte. Bakit lahat na lang ng ginagawa ni VP Sara, lagi nilang minamasama, lagi nilang sinisiraan, samantalang wala namang ginagawang masama sa kanila ang Vice Presidente. Hindi natin alam kung ano yung insecurity na meron sila, Marlon. Politika. Alam na alam nila na pagka si VP Sara na ang naging presidente ng Pilipinas, hindi nila kayang mauto ito at hindi na nila magagawa pa yung ginagawa nilang pagnanakaw sa ngayon. Okay, sige. Marlon, politics, no? Natuloy na maitakal ng BICAM kagabi, Marlon, yung pag-usad nila ng mga agency budgets. No, nandiyan yung natakal nila sa transportation, Office of the President, Office of the Vice President, because finally, they agreed na from their deadlock, Marlon, they agreed finally to proceed. Because naapektuhan nga yung ibang naipit ng DPWH. Kasi nauna yung DPWH and then the rest, dahil nag-standby ka ng matagal doon, naipit yung mga nasa ilalim. So tinuloy nila finally yung mga nasa ilalim. However, the issue of DPWH, Marlon, will have to be tackled today. Kasi hindi nila ginalaw yung kahapon. But until yesterday, last night, ang haba pa rin ng break nung session until it started, di ba, Marlon? Kasi nag-focus ang Senate, tapos nag-focus din ang Congress. Parang kanya-kanya silang kung ano-anong mga meeting pa. But until finally, yung hiniling naman ng mga senators, Marlon, na at least mag-apologize si Vince Dizon for coming up with the CPMD, yung construction materials price data, na ang sinasabi niya mga indicative pricing. So yun yung gusto niyang bawiin ngayon na hindi kami pwedeng mabuhay sa budget na indicative. Kasi yan kumbaga in layman's term, Marlon, mga estimate pricing. So kung nag-estimate pricing ka nga naman, hindi mo makukuha yung mga cost of money in the future na kaya nag-i-increase ang presyo. Baka malugi. And di ba ang pinananakot na nga nila ngayon, pag hindi nyo binigay sa amin yan, hindi matutuloy ang mga 10,000 projects pa na meron ng DPWH as if it is the core of the operation ng gobyerno natin. Di ba? Yeah. So finally, he said sorry about it. But you know, Marlon, so yung mas gusto ko pa nga sanang nag-apologize siya. Although doon sa pagsasorry niya, may admission doon ng inefficiency. Di ba? May admission doon ng pagiging mali niya. So okay yon sa atin. Kaysa naman, ang umako ng pagkakamali, Senado o yung mga BICAM attendees. Alam mo, di ba, binanggit ko kahapon, ano yung win-win solution? Yan yung nakikita nilang win-win solution. Ang nag-aalala lang ako, baka itong pagsasorry ni Vince Dizon, kasama na sa script. Na kunwari, naninikluhod na ang isang Vince Dizon, pero itutuloy pa rin nila yung plano nilang nakawin mula ron sa insertion. Nakuha mo? It is part of the negotiation na sige mag-sorry si Vince kasi hindi namin kaya as senators ang ma-explain na bakit namin i-insert yan. Pag nag-sorry siya and all, ibibigay namin yung hinihingi ninyo, ibibigay pero kalahati. Kalahati, but still, based on the CPMD, na construction material price data, na mga indicative pricing, it will not be based dun sa overprice na gusto na binabawi ni Vince. So, at yun ang pinagmamalaki niya.
Yun ang pinagmamalaki ng isang Vince Dizon. Hindi na pwede na overpricing sa mga materyales. Di ba? Eh bakit ngayon? So, pinagmalaki niya yun sa mga press conferences niya, Marlon. Yeah. In trying to create an image that I'm the good person. Yung gano'n, di ba? Sabi ng Pangulo, ganito, Pangulo, bla bla, tatay kong Pangulo. Kulang na lang ng gano'n eh. Anak ako ng Pangulo. Yung gano'n, di ba? Parang lagi na lang ang name drop mo yung Pangulo. Hindi mo ba gets? Yung trust issues nga ng mga tao sa Pangulo. Pero ang pilit mong name drop, Pangulo. Kaya ngayon, damay ka sa issue namin ng pagtitiwala. Kasi Correct. At lahat na lang nabawasan yung ng tiwala ang taong bayan sa'yo, Vince Dizon. Lagi niya, kasama sa script niya yung kasama lagi sa naratibo yan, na bilin ng utos ng Pangulo, di ba? Na tanggalin ng korupsyon. Pero sino ba mastermind ng korupsyon? Sino nga uli sinabi ni Congressman Mike Defensor na utak ng sindikato ng mafia ng gobyerno? Walang iba kundi ang Marcos Jr. Yung Pangulo, di ba? Nako, yan no, aabangan natin yan today, Marlon, kung ano ang usad at kung gaano kabilis ang usad ng budget for the year, because this has to be turned into a bill already for signing soon, siguro sa 29 yata, no, last year din yata ganun. Sa 29 to be signed by Marcos himself, di ba? Tapos I think still the target of Congress to have a session break is on the 22nd. But again, di ba, lagi nga natin sinasabi, wala kaming pakialam kung hanggang Christmas Eve nagtatrabaho kayo, basta tama ang budget ng bansang ito sa 2026. At huwag niyo isumbat na nagtatrabaho kayo kahit oras ng Kapaskuhan. Trabaho niyo yan. Ginusto niyo yan. Tumakbo kayo, nangako kayo sa taong bayan, di ba? Humingi kayo ng boto. Na ipakita niyo naman ngayon na yung botong binigay ng mga kababayan natin, karapat dapat. Di ba? And these are the reasons. Sorry. Sige. And these are the reasons, Marlon, kung bakit meron kayong mga session break to compensate for all the excess times na kayo ay nagtrabaho. Ang haba-haba ng break ninyo, almost 1 month, di ba? Ano yan? Para kayo nasa eskwelahan din. Pero syempre, expected naman na pag-break, bumabalik sila sa mga districts nila, Marlon, to serve the constituents, di ba? Yes. So, Nahanap ko lang yung mga member ng BICAM, no? Nahanap ko lang. Gusto kong hanapin, nasaan pa yung ibang member ng BICAM? Lalo sa contingent ng Senado. Bakit ang nagsasalita lang ngayon ay isang Laurel Legarda, Tia Cayetano, Erwin Tulfo? Nasaan pa yung iba? si Sherwin, because he's the chair. I mean, Marcos. Nasaan pa yung, si Amy Marcos. Diba? Amy Marcos. Sino-sino pa yung mga miyembro niyan na mistulang palamuti lang ngayon? Bakit wala rin na tumututol, walang nag-o-object, o wala man lang inaayunan? Diba? Ano kayo? Palamuti lang dyan, swelduhan na naman kayo, kukuha na naman kayo ng panibagong allowance mula sa BICAM. Hinahanap ko lang kung sino-sino member naman. Bongo. Ngayon, sisingilin natin. Nagsenador ka pa, na hindi mo naman pala kayang gawin yung trabaho mo. Hindi mo kayang bantayan yung pondo ng tao. Bongo appeared the other night, but literally just appeared na napakita lang. Yun, kulang. Is Jinggoy a member? Hindi ko nga alam na, hindi ko ano eh. Well, Senator Bato ang alam ko supposedly is a member, but of course we all know what he's going through. Given na yung problema, no? Pero dapat din, kay Senator Bato, mag-giveaway na siya. Ibigay niya sa karapat dapat. Pwede niya na pang ibigay kung sino kasama niya sa minority, na alam niya may paglalaban, na alam niya kayang bumaril, saan mang insertion na gagawin ng Congress contingent. Diba? Kasi sayang, Pam. Sayang, ito yung pagkakataon na to sana. Dahil nga, nasa critical stage tayo kung paano linisin ng gobyerno. Ito yung pagkakataon na ipakita ng Senado na bantay sila, binabantayan nila at sila ang fiscalizer para mawala na ang insertion, mabasura na ang ginagawang singit at taga sa gobyernong ito. Lalo, nakatanim na sa isip ng taong bayan na ang pondo sa DPWH at iba pang departamento ay ninanakaw lamang ng mga buhaya sa gobyerno. No? Kasi, Marlon, kahit sabihin mong anong tatag ng paninindigan ninyo, tapos iilan lang kayo, and you expect also the other members supposedly to come in, yung humalili pagpagod ka na, kaya lang kapag halibawang lapis ka na laging tinatasa, dahil you need to be sharp all the time, Marlon, at wala kang kapalitang lapis na tatasahin, mapupudpud ka talaga. Kaya yung Senator Dante Marcoleta, di ba? Kasi pag hindi nyo binigay, kayo yung mga senador sa BICAM na NPA, alam mo yung NPA, Pam? Non-performing asset, di ba? Ibigay mo na yan kung hindi mo naman pala kaya. Diba? Alam naman natin sa sarili natin ano kapasidad natin. Ngayon, para na lang sa pagmamahal natin, sa mga kababayan natin, at para na lang talaga matuldo ka na yung talamak na korupsyon, ba't dito sa BICAM Pam napaka-critical? Kaya nga nilive yan eh. Diba? Para ma-please ang taong bayan na ito, transparent lang ng gobyerno. Pero, asan kayong ibang membro? Bakit tahimik kayo? Bakit wala kayong ginagawa? Ano, inutol na rin kayo? O dahil compromise na rin kayo? True. Ay, ito Marlon, nahanap ko na. Conferees for Senate BICAM, Mark Villar, Pia Cayetano, JV Ejercito, Lauren Legarda, Kiko Pangilinan, we forgot to mention, Erwin Tulfo, Camille Villar, so magkapatid na Villar, no? Ejercito, and then minority, we have Jinggoy, Bato, Bongo. Oh, yung minority, manuman lang sa klolohan ninyo si Amy, hindi naman pwedeng sabihin na, uy, atapang tao si Amy, kaya mo na yan, girl, hindi naman pwedeng ganun. Ang kumpanya sa private and public, di ba? Administration, may tinatawag na performing evaluation. Ano tawag mo ron, Pam? Performance evaluation, di ba? Dapat sa ganito, ini-evaluate na natin at dapat sila mismo na, teka, hindi ko kaya yan. Hindi ko kaya yung ginagawa ng Amy Marcos. Mag-giveaway na ako, ibibigay ko na. Para sa bayan at hindi para sa sarili nyo lang. Ano yan? Titulo lang kayo nandyan? Title lang na member kayo? Tapos may panibago kayong allowance at tinatanggap yan? Ibigay nyo sa iba. Bigay nyo kay Senator Dante Marcoleta. Baka lalong nanginig tumbong ng mga kongresista. Di ba?
Kasi lalo na si Senator Marcoleta, ang tagal-tagal nating pinatambay sa Congress niyan para alam na niya kung yung mga ways and means doon, ang pasikot-sikot, paikot-ikot. Parang Congressman Sipungab yan, kahit nakapikit, alam niya ang proseso ng budget. Di ba? Yun Sa lang yun. Hindi personal to. Ito para lang talaga matulog. Kung gusto niyo tulungan ng taong bayan, kung gusto niyo mawala ang talamak ng graft and corruption, mag-perform kayo. Gawin niyo ang trabaho niyo sa mismong BICAM na to. Actually, disappointing, Marlon, na si Bongo hindi uma-appear. Especially na ang PhilHealth yun ang ano niya, yun yung Yun cheer ang advocacy niya, no? yun yung advocacy Yung mo. dapat, sa lahat ng advisor ni Senator BG, boss, pagkakataon na natin to. Ipakita natin dahil galit ang Tatay Digong sa graft and corruption. Pakitaan natin sila ng galing natin. Kahit hindi ka marunong magsalita, di ba? Pero pwede mo basahin, may mga legal stuff ka. Punto por punto, yung naratibo niyan o bullet points na ito, dapat mali at hindi tama at ugat lamang ng korupsyon yan. Tama pa, kahit pa paano pa na-appreciate ko kagaw kapon, ang isang Senadora Loren, napakasimple. Bakit kailangan nyong ipasok yan sa yung insertion na yan? Bakit wala yan sa NEP? Very basic, Pam. Very basic. At dapat, sige, we'll see, tingnan natin. Testing the water to. Dapat by next year, wala nang insertion. By next year, sa NEP pa lang, planchado na at nakakamada na yan. True, kasi yun yung pinaka-practical na reason. Marlon, balikan ko lang yung mga conferees ng ng Sige, Senate. You mentioned na dapat kung alam niyo hindi ninyo kaya, naipasa niyo na sa iba or nag-nominate na lang ng iba. And it was not done. They were not tasked to do the BICAM as BICAM conferees, Marlon. Overnight, hindi naman yung BICAM bukas, ngayong gabi lang kayo binuo. Because sa news channel na Billionaire Marlon, yung press release nila ng listahan ng mga members, was in December 9 pa. Last year. Very recent December lang, 9, diba? Very recent. Para pagandaan. Tama. May 1 week ka to prepare and may 1 week ka to assess na can I do this? Can I deliver the task? Yung mga deliverables. And of course, you were told na, Bongo, member ka. But Mark Villar, Villar, ano ka? Di ba? No, Mark and Camille, sorry, hindi si Mother Bear. Hindi si Ma'am Cynthia, di ba? Oo, sila. Huwag natin kalimutan pag araw ng eleksyon, no? O kaya araw pa lang ng filing ng candidacy, tatanungin mo ang isang kandidato. Kasi gusto ko makatulong sa taong bayan. Gusto ko marami pa akong matulungan. Kung talagang magaling kang politiko, kung talagang magaling kang mambabatas, ito ang pinakamalaki, pinakamaganda at pinakasagradong tulong na may bibigay mo sa taong bayan, yung gawin mo ang trabaho mo bilang BICAM member. Gawin mo ang trabaho mo bilang fiscalizer. Gawin mo ang trabaho mo bilang tagapagsulong para kalabanin ang graft and corruption sa pamahalaan. Marlon, may nagagalit si Brenda Lim, minaliit yun na naman masyado si Sen Bongo. Hindi, Ma'am Brenda. Ikaw, wait. Sige. Ma'am Brenda, ilabas mo si Bongo diyan sa ngayon. Diyan ngayon sa BICAM na yan. Ilabas mo. Huwag mo kaming sinasabihan na we are appreciative of Bongo when he's doing something right. Nung pinaglaban niya yung PhilHealth na yan, we appreciated him. When we were looking for him sa ICC, we were criticizing him. Kami, we cannot afford. Sino ba kami? Diba? Vlogger lang naman kami. He was an ally for so long. So long. Nasaan ka, Bongo? And Bongo knows this. He knows na he is being criticized. Kaya wag mo kaming sasabihin minamaniwik namin siya. This is to help him na to man up, to leader up, and to at least give back. Nandyan ka because of someone. Top 1 ka, top 1 senator ka because you used all the Duterte Alliance and the Duterte Association. And now that they need you, wala kang sinasabi. Wala kang pagliligtas o paglilinis na ginagawa. Sige, nandyan ka sa tao mo. Sabi mo, bababa na lang ako sa tao. Magmamaneho ako ng bisikleta ko. Makikituhog-tuhog the fishbowl ako just to be part of the mediocre. Walang masama ron. Para nakakapili niya yung mga ordinaryong tao. Pero yung trabaho mo, yung mandato mo, yung task mo bilang senador at bilang miyembro ng BICAM, ipakita mo. Diba? Pwede naman tuloy mo lang yan eh. Yung may tusok-tusok na fishbowl in the public eh, diba? Pwede naman yan eh. Pero pagka BICAM trabaho tayo. Parang tayo, Pam. Hindi sa with all humility. Ang kulit natin, nagbibiroan tayo, pero pag oras ng trabaho tayo. Diba? Yan ang training natin, very basic, diba? Pag ito mandato mo, ito mandate mo, at ito ang task mo, ito ang tungkulin mo, at obligasyon mo bilang miyembro ng BICAM, ipakita mo naman ang galing mo. Hindi natin minamaliit ang isang Senator Bongo. Sana makuha niya to constructive na kritisismo. At wala tayong pinapersonal dito. Kasi imagine niyo na maliban kay Amy Marcos, Cayetano, Tulfo, Pangilinan, Loren, di ba? Meron pang mga ibang miyembro ng BICAM na contingent ng Senado ang nambabaril. Ayahay tayo. Wala na tayong pagdududa. Kalmado na isipan natin na hindi makakalusot tong mga multi-billion pisong insertion na to. Hindi mo ang angas. Ma'am, lang po. Medyo konting lawak lang po. And wala akong personal assessment lang po ito. Parang lang to eh. Walang iniwan to sa laro ng basketball. Di ba? Member ka ng team na dapat sa mythical 5, okay, yung first 5 mo, ito yung mga magagaling. Pero dapat yung pag-substitution mo, yung pinaka-flores mo, dapat marunong din. Pagka nawala na ng bala, nawala na ng galing yung isang kakampi mo dun sa first 5, it's your turn to shine. Pagkakataon mo naman. At dapat may sarili ka ring punto de vista, may sarili ka ring argumento, at may sarili ka ring pagbabaril na ginagawa. Hindi uubra yung angas ng Congress kung full force din ng Senate. Mismo, nadali mo pa, mismo. Tingnan niyo yung angas ng Congress. Pag nag-bolt in lahat yan, di ba? Kung nakikita ko, secured na tayo. Hindi na nag-aalala. Si Juan de la Cruz, hindi na nag-aalala ang tao. Di ba? Yun lang naman yun. Ito ayaw mong bitawan yan. Kasi ang nangyayari kasi, alam mo, kaya lagi sinasabi yan, yung provision on appointment,
Sabi nila, the most powerful commission, di ba? A powerful committee. Ang nangyayari kasi dyan, kaya nagiging member at gustong-gusto nila maging member dyan para pagka may nilabi sila, priority at wala nang kokontra. Look what happened ngayon kay Swansing, kay Congresswoman Swansing. Di ba siya yung dalawa sa pinakamataas, kalawa sa pinakamataas na may insertion? Kasi member siya ng BICAM. O siya ba chairman, di ba? Ibig sabihin, ano yan, ipakonsuelo mo. Hindi, ang nangyayari kasi, nagme-member ka ng committee para sa personal mo. Hindi, tanggalin na natin yan. Alam na natin, durog na ang kaban ng bayan. Alam na natin, bangkarote na ang Pilipinas. Dapat magtrabaho naman kayo. Dapat ngayon, talikuran nyo na muna yung personal yung pakay, personal yung motibo. Para sa tao naman, bago sarili. And when you're a senator, you cannot just be small. You have to go big. You have a big role to play. And ang sabi dito, Marlon, wait lang, si Bongo talaga ang topic nyo. Ang daming pwedeng i-topic. Sabi ni Alindab, nakinig ka ba? Nasimulan mo ba itong istoryang to? Do you honestly think that Bongo deserves such a mileage pagdating sa ganitong oras na one hour mo siyang pinag-usapan? I don't think so. He is just one of that many na pwede nating ma-criticize. And we were also looking for Senator Bato de la Rosa. Di ba? Okay, Ang sabi mo si Alindab, na hindi lang si Bongo ang target dito, si de la Rosa din. Even if we understand and we are with him sa kanyang struggle sa security niya na meron siya ngayon because anytime pwede siyang kunin ng kung sino masasama dyan, ipasa mo sa iba yung trabaho kung hindi mo magagawa. It's that thing we were just asking. Nababad lang kami kay Bongo because siya naman yung gamit ang pangalan ng Duterte. Siya naman ang gamit ang pangalan o yung backstories o yung sad stories ng Duterte. Tapos ngayon, wala ka sa panahon ng bakbakan para protektahan yung rason na inupo ka dyan. Protektahan mo yung bansa because you believe in the Duterte style of leadership. Paano ba mag-grade ng estudyante? Ngayon, kung bibigyan natin ng grado itong mga miyembro to ng BICAM, ano ibibigay mong grade kay Bato de la Rosa? Ano ibibigay mong grado kay Bongo? Ano ibibigay mong grado kay Amy Marcos, kay Lauren Legarda? Diba? Pareho ba silang excellent? O meron sa kanila bagsak, lagpak, o meron sa kanila pasang-awa? Ganun lang, napakasimple. Huwag niyo masamain ito, ulitin ko mga katetet kay Egon, hindi yung constructive criticism. Iba po ang constructive criticism sa destructive criticism. And yung trolling, Marlon, iba yung trolling sa constructive criticism na ito. When you say constructive, the person receiving the critics should have the intelligence to listen and say, tama nga itong dalawang madaldal na to. Parang kulang, diba? Parang kulang nga ako ng suporta sa mga kasamahan ko sa Senado. Mag-appear nga ako tonight. Di ba, paano, what if today is the last day? Ngayon ka lang lalabas? Dapat, di ba, we always say, to whatever you feel, however down you feel, whatever little source you have to show up. Even if it means isa kang magulang na nagtitinda ng kung ano lang sa kalsada and graduation ng anak mo, kahit sa sarili mo nahihiya ka, show up for the achievement of your child. Ikaw naman, you are part of the whole who is achieving something from this warriors na pagod na. Let's say sila Gatchalian, sila Tulfo, sila Marcos. Yung mga nakaupo doon, Marlon, pagod na yan. Ilang gabi nang walang tulog yung mga yan. Hindi lang sila. Pati yung mga staff nila. Shout out po sa inyo, mga Senate staff. Shout out po sa inyo. Kasi show up for them kahit wala kang sasabihin. Just show up. Very basic. Sa Tagalog, gawin mo ang trabaho mo. Yun lang yun. Hindi ka nandiyan para magpa-cute, hindi ka nandiyan para magpa-epal-epal lang. Gawin mo ang trabaho mo dahil nangako ka sa taong bayan bago ka binoto at kaya ka binoto dahil sa trabaho niyan. Lalo usapin ng pondo, usapin ng budget ito na alam naman natin diyan nag-uumpisa ang lahat. Na kaya may talamak at may bilyong-bilyong nakawad. Nagkasakit daw si Senbong kaya hindi siya nagkasakit. Ilang araw ka dapat may sakit and how convenient it is na hindi question yung convenience ba na sinabi mong may sakit ako ngayon. Show up if it's not a matter of life and death, show up. You have to remember, Senator Ping Lacson, may sakit ngayon, the other day wala pang boses nagpipresenta na nung una niyang privilege speech, diba? To the point na pinahinto na lang siya dahil nakakaawa na yung boses niya. Show up. Just show up. You don't need to be a warrior like Lauren Legarda there. Just show up for your team. And may hindi malinaw, hindi lang kay Bongo to. Ayun sa magkapatid na bilyar. Ano ginagawa niyo diyan? Pasa niyo na yan sa iba. Diba? Ibigay nyo na sa iba yan. Para sa bayan. Diba? Para sa bayan. Pasa nyo na. Para hindi lang kay Senator Bongo. Uulitin natin hindi lang kay Senator Bongo to. Sa iba pang member ng BICAM mula sa Senado na hindi natin nakita na nagsalita. Na hindi natin nakita na ipinaglaban o binaril man lang yung insertion. The Villar siblings not showing up. Has this to do with Prime Water, their business? Takot ba sila na if you argue with the budget, talagang papatirin namin yung negosyo nyo? Ganun ba yun? Problema no? So, isipin mo, fam. Ang isang Willie Revilla may nasa BICAM, ano gagawin niya? Bigyan ng jacket yan. Yan yung lagyan natin yung tamang tao. Matatalino naman yung mga yan. May pinag-aralan naman yung mga yan. At napaka-basic, pwede naman silang question kung ano yung nakikita nilang mali. Diba? Magpakita lang, show up. Tama sabi mo, fam. Show up. Show up. It's as simple as that. And of course, if alam nyo ba, yung mga nakikriticize namin na yan, minsan magpapadala yan ng emisaryo, magbibigay ng paliwanag. Boss, napanood po namin yung yung ganito. Explain lang po kami ng konti and all. Alam nyo guys, kung yung mga matataas na tao na nakikriticize, meron silang maturity to reach out and say na, but we appreciate and thank you for the criticism, blah, blah, blah. We will improve, yada, yada. Kayo namang mga supporters, don't be blind and don't be deaf.
Do not. Diyos ko, alam mo, this is the time, Marlon, na parang dapat yung kalidad din naman ng ating, yung level of our discourse, lagi natin sinasabi, iiangat naman ho natin. It cannot be gutter politics and gutter argument all the time. It cannot be like that. Kawawa tayong mga Pilipino kung mananatili tayo sa ganyan na yung kalidad ng ating argument, pusalit. Hindi pwedeng ganyan. Tama. Ayun, sana naintindihan nyo ha. Constructive yun, ulitin ko, constructive yun. And get well soon, Senator Bongo. Sana sa susunod na BICAM members, no, lahat na sila yung kayang-kaya nila. Kayang-kaya lang magtrabaho at kayang-kaya lang ipaglaban yung kapakanan ng mamayang Pilipino. Yes, Hindi nandun sila, magiging sunod-sunuran lang sila mula sa dikta ng Malacanang. true. Kaya sa lahat po ng mga sumamaan loob dyan sa comment section at yung mga na-offend because of this kind of Discussion? level of discussion, Marlon, intense. Tapos, syempre, yung wala naman tayong pinapatawad di ba? Kasi if it interests the national public or the national issues, Marlon, it should be like this na talagang matibay ang ating kritisismo at dapat matibay din ang puso ng tumatanggap na mag-improve, di ba? Ganun lang naman. Nalimbawa ko kanina yung basketball, di ba? Balik uli yung sample ng basketball. Alam mo yung nandun sa court yung naglalaro, walang ginagawa, takbo lang ng takbo. May hindi namamasa ng bola, hindi humahawak ng bola, hindi nag-shoot, may hindi nagbabantay. Takbo lang ng takbo. Anong gagawin ni coach? Di ba dapat substitution? O palitan na yan, baka mas effective ito. Yan po dapat din sa BICAM. Pag yung isang membro niyan, walang ginagawa, palitan na yan. Di ba? Kasi para manalo, at dito, sa labanang ito, ang dapat manalo taong bayan at hindi dapat matalo ang mamamayang Pilipino kung nagpe-perform ang mga senador o mambabatas natin. Yeah. Sabi ni 6988, parang nakaka-disappoint tong comment mo ngayon na dapat awayin natin. Sabi niya, tama, dapat awayin natin ang lahat ng mga kakampi natin. Hindi. Hindi. Constructive po, constructive. Peace lang. You know better than that. Critical po ng panahon ito, lalo panahon ngayon ng budget season. Na dapat bantayan natin dahil alam natin dito nag-uumpisa paano na naman nakawin ang pera natin. Diba? Yun lang po. Yes. So, yun na, abangan natin today, I think 3 p.m. or 4 p.m. yung BICAM. So, we'll see, no? And finally, I think the whole time will be about TPWH because yan naman talaga yung makontrobersya. And sinabi na nga ni Senator Amy Marcos Marlon, no, na sisimulan nilang sinupin yung bagay na nagsimula kung paano sila kamuhian ng todo. Yun na ang TPWH. So, abangan natin yan, no? Anything else, Marlon? You have any message? Wala na. Yun lang, abangan natin yan. And sana, doon sa mga nasaktan doon sa diskusyonan, constructive po yun. Inuulit ko, constructive po yun. Kayo na ubala, umunawa, at kayo na rin ubala, konting lawak din po. Kasi kung ninanamnam nyo yung diskusyon namin ni Pam, oo nga, mas malaking tulong nga sa taong bayan, mas malaking tulong nga kung yung nandun, yung talagang masipag, magaling, matapang, at matalinong, ipinaglalaban, paano barilin yung pagsingit at taga sa budget natin. Yes, and dahil dyan, ako po si Pa. Ako si Marlon, narito tayo sa third core studio na Mind your own opinion. Don't forget LSS. like, share, subscribe at yung DSA na. Don't skip ads. Well, thank you Lord, mga kapatid Kevon, lagi yung God bless kasi si God ang laging the best. Bye-bye po. The best. Bye, guys.